Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking may hawak na baril habang tumatakbo siya palayo sa mga pulis at sila ay nagbabantay ng mga aso. Pagkatapos ay tumalon ang kwento sa ika-19 ng Nobyembre taong 2018. Sina Paul, Wendy, at ang kanilang 10 taong gulang na anak na babae, si Taylor, ay nagbabakasyon kasama ang kanilang aso, si Lucky. Naglalakbay sila sakay ng isang malaki, kumpletong kagamitang RV na nagpaparamdam sa mahabang paglalakbay na komportable. Si Paul ay isang veterano ng digmaang Gulf, isang taong dating naglingkod noong pagsalakay ng Amerika sa Iraq. Habang papunta roon, ang pamilya ay nagkukwentuhan, nagkakantahan ng magkakasama, at tila tunay na masaya. Pagkatapos ng mahabang pagmamaneho, mga 60 milya mula sa pinakamalapit na bayan, sa wakas ay nakarating sila sa isang campground na tinatawag na Happy Campang. Ang lugar ay nasa kailaliman ng kagubatan na may isang malaki at magandang lawa at isang itinalagang lugar para sa paradahan ng RV. Si Paul ay tumawag na ng maaga upang magpareserba ng pwesto mula sa may-ari, si Stanley. Binanggit niya na darating siya kasama ang kanyang asawa, anak na babae, at ang kanilang aso, at si Stanley ay nagpakita sa kanila kung saan magpaparada, sa mismong lugar bilang 10 na nakaharap sa lawa. Ipinaalala rin niya sa kanila na huwag magpatugtog ng malakas na musika pagkatapos ng 9 PM at ipinaalam sa kanila na magsasara ang kanyang tindahan ng alas 6. Nang may parada na ang RV at may konekta na sa kuryente, hinayaan ni Wendy si Taylor na maglakad-lakad sa paligid ng lugar, ngunit sinabihan niya itong isuot muna ang kanyang bota para hindi maputik ang kanyang mga paa. Hiniling din niya sa kanya na pakainin si Lucky bago gumawa ng anuman iba pa. Habang inihahanda ni Paul ang kanyang gamit sa pangingisda ay tumungo si Wendy sa tindahan ni Stanley upang bumili ng mga supply, at doon niya napansin si Justin, ang tagapangalaga ng lupa at handyman, sa paligid ng campground. Kasabay nito, napansin ni Paul ang isa pang bisita sa malapit, isang babaeng nagngangalang Miranda. Malinaw na nabigla siya nang makita niya itong nagre-relax sa tabi ng tubig. Nagpakilala silang dalawa at nag-usap ng kaunti. Ipinaliwanag ni Miranda na sumama siya sa kanyang asawang si Eric noong nakaraang araw upang ipagdiwang ang Thanksgiving at linisin ang kanilang mga iniisip. Pagbalik ni Miranda sa kanyang RV, sinimulan ni Paul at Wendy ang pag-aayos ng mesa para sa picnic sa tabi ng lawa. Maya-maya, lumabas si Lucky ng RV, ngunit nang tawagin nila si Taylor, walang sumasagot. Tiningnan ni Wendy ang loob ng sasakyan at laking gulat niya nang wala si Taylor. Agad na nagsimulang maghanap sina Paul at Wendy sa buong lawa, ngunit wala na si Taylor. Pagsapit ng kinabukasan, nang walang bakas ng kanyang presensya, tumawag sila sa lokal na pulisya para humingi ng tulong. Ang paghahanap ay pinangunahan ni Sheriff Baker at ng kanyang mga kinatawang bantay at ang mga opisyal ay mabilis na kumalat sa buong lugar. Doon nalaman ni Paul at Wendy ang isang bagay na nakakagambala. Pinaniniwala ang isang takas sa bilangguan ang nagtatago sa isang lugar sa kagubatan sa malapit. Habang tumatakas, siya ay binaril ng mga pulis at isang bakas ng dugo ang natagpuan na, tulad ng eksena na ipinakita sa simula ng pelikula. Natural, nagsimulang mag-alala sina Paul at Wendy na ang kanilang anak na babae ay kinuha ng nakatakas na bilanggo at ginamit bilang bihag. Ngunit hindi naiisip ni Sheriff Baker na malamang iyon. Sa kanyang pananaw, ang isang nasugatang takas ay hindi mangangahas na pabagalin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkidnap sa isang bata. Pagkatapos ay tinanong niya sina Paul at Wendy upang maunawaan ng eksakto kung ano ang nangyari. Si Wendy ay nasa tindahan habang si Paul ay naghahanda ng kanyang gamit sa pangingisda at sandaling nakikipag-usap kay Miranda sa kaliwang bahagi ng RV. Samantala, ang pinto ng RV ay nasa kanang bahagi. Iginiit ni Paul na hindi siya nakarinig ng anumang yabag o ng tunog ng pagbukas ng pinto, na lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon. Nakausap din ni Baker si Miranda at ang kanyang asawa, si Eric, na naglalakbay mula sa isang lungsod patungo sa isa pa sa loob ng ilang linggo. Noong panahong nawala si Taylor, sinabi ni Eric na nasa loob siya ng kanilang RV. Walang ibang bisita sa lugar. Bago umalis, ibinigay ni Baker kay Paul ang kanyang card at isang walkie-talkie para makontak agad siya ng team kung may makita sila. Sinubukan din niyang tiyakin sila, sinasabing sa loob ng 32 taon niyang pagtatrabaho doon, walang isang bata ang kailanman nawala. Nangako siya na hahanapin nila si Taylor. Nang gabi, sabik na naghihintay sina Paul at Wendy ng mga update mula sa pulisya. Kahit sinabihan silang manatili sa RV, si Wendy ay naging masyadong hindi mapakali para umupo ng tahimik. Nakikita kung gaano siya nababagabag, nagpa siya si Paul na sumama sa kanya. Alam nilang hindi sila dapat umalis. Kaya, sila ay tahimik na tumakas papunta sa kagubatan, lumayo mula sa search team. Sa kaibuturan ng kakahuyan, nakasalubong nila ang isang lalaking natutulog malapit sa apoy sa kampo. Mayroon siyang sugat sa kaliwang braso, at may baril na nakalapag sa tabi niya. Agad nilang ipinagpalagay na siya ang nakatakas na bilanggo. Si Wendy, na kumilos ng may pag-iingat, ay kinuha ang baril para pigilan siyang gumawa ng anumang mapanganib. Ngunit sa isang iglap, nagkamali ang lahat. Hindi sinasadyang nahila ni Wendy ang gatilyo at napatay ang lalaki. Ang tunog ng putok ng baril ay nagpaalerto sa mga pulis na nagsimulang magtungo sa direksyong iyon. Nagpanik sina Paul at Wendy ay nagmadaling bumalik sa kanilang RV. Mabilis na naligo si Wendy, ngunit malinaw na nayanig siya, at mabilis na tumatakbo ang kanyang isip nang mapagtanto niya na malapit nang matagpuan ng mga pulis ang bangkay.
Nang ibabaw sa pagkakasala, naisip niya ang magsabi ng totoo. Ngunit pinigilan siya ni Paul. Natatakot siya na kung aamin sila, si Wendy ay maaaring mapunta sa bilangguan. Sa halip, kinukumbinsi niya ito na manatili sa ibang kwento. Kung tatanungin sila, sasabihin nila na nakatagpo nila ang pag-anti sa kagubatan. Sinalakay niya sila, at napilitan si Wendy na patayin siya bilang pagtatanggol sa sarili. Hindi nagtagal, dumating si Sheriff Baker sa kanilang RV. Mabilis na itinago ni Paul ang baril sa isang overhead drawer bago siya pinapasok-papasok. Habang naghahanda siya ng kape, nagsimula siyang magpanik. Ang bini ni Wendy, na may bahid pa rin ng dugo, ay mapanganib na nakaupo malapit sa kamay ni Baker. Sinusubukang manatiling kalmado. Pinalimot siya ni Paul, at nang handa na ang kape, sinasadya niyang itapon ito para magkaroon siya ng dahilan para kunin ang bini at panasan ito. Pagkatapos ay inilipat ni Baker ang usapan sa isang bagay na mas seryoso, at halatang nabalisa si Wendy, ngunit sa halip na akusahan sila, nagdala siya ng hindi inaasahang balita. Ang nakatakas na bilanggo ay nahuli na habang sinusubukang umalis ng estado sakay ng bus. Matapos siya tanungin, naniniwala ang pulisya na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Taylor. Kasabay nito, natagpuan ng mga opisyal ang bangkay ng isang lalaki sa kagubatan, ang binaril noong gabi. Lumalabas na isa lamang siyang solo camper na nasisiyahan sa mga hamon ng kaligtasan. Ngayon, sinusubukan ng pulisya na alamin kung sino ang pumatay sa kanya at kung bakit. Hiniling ni Baker kina Paul at Wendy na pumunta sa istasyon upang maghain ng opisyal na ulat dahil nawawala na si Taylor sa loob ng 2 araw. Nanginginig pa rin si Wendy, nalulula sa pagkakasala sa pagpatay sa isang inosenteng lalaki. Sinisisi niya ang kanyang sarili, ngunit sinubukan siyang bawiin ni Paul, ipinapaalala sa kanya na ang kanilang prioridad ay ang paghahanap kay Taylor, at ang nangyari sa kagubatan ay isang aksidente lamang. Kalaunan, dumaan si Justin upang ipahayag ang kanyang pakikiramay. Sinabi niya na wala siyang nakita o narinig na kakaiba noong panahong nawala si Taylor. Pinayuhan din niya sila na ipaalam sa kanilang mga pamilya, at nag-ayos siya ng press conference upang ang kaso ay makakuha ng mas malawak na pansin, kabilang ang insidente ng pamamaril noong nakaraang gabi. Nang bumalik sila sa masayang camping, dumating sina Miranda at Eric na may dalang pagkain at nag-alok ng kanilang suporta. Naisip ni Paul na magkasamang maghapunan, ngunit biglang nagalit si Wendy. Sumugod siya sa RV at itinapon ang pagkain, hindi matanggap ang ideya na umupo para kumain habang ang kanilang anak na babae ay nawawala pa rin. Ang kanyang pagkadismaya ay mabilis na nauwi sa selos. Hindi niya maaaring baliwalain ang paraan ng pagtingin ni Paul kay Miranda kanina, lalo na't nawala si Taylor habang kinakausap niya ito. Sinubukan siyang pagkalmayan ni Paul, ipinapaalala sa kanya na kahit nagkamali siya noong nakaraan, nangako siyang hindi na uulitin ang mga ito. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Miranda ang kanilang RV mula sa malayo, naririnig ang tensyon sa pagitan nila. Sa kanyang tahanan, sinubukan ni Sheriff Baker na linisin ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pag-inom at pagsasanay sa kanyang pagpuntirya, pagpapaputok sa mga bote na kanyang inihanda. Ngunit kahit na noon, hindi niya maiiwasan ang bigat ng kaso. Habang tinitingnan niya ang mga larawan ng kanyang pamilya, natagpuan niya ang kanyang sarili na iniisip si Taylor at ang pagkawala nito. Ipinaalala ng kanyang asawa na huwag mag-uwi ng trabaho, nagbabala na lalo lamang nitong pahihirapan ang mga bagay para sa kanya. Pagbalik sa RV, hinimok ni Paul si Wendy na magpahinga. 2 araw na siyang hindi nakatulog. Kahit na pagod ang kanyang katawan, ayaw ng kanyang isipan na tumigil sa pag-iisip tungkol kay Taylor. Habang tumatagal sa pag-iisip niya tungkol dito, lalo siyang naghihinala kina Miranda at Eric. Naaalala niya kung paano sila tinahol ni Lucky kanina, isang bagay na hindi ginagawa ng aso nang walang dahilan. Nang gabing iyon, habang sina Miranda at Eric ay tumutulong sa pulis na maghanap sa kagubatan, nagpasya sina Paul at Wendy na gawin ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling kamay. Pumasok sila ng palihim sa RV ng mag-asawa, umaasa na makahanap ng anumang palatandaan o kahit si Taylor. Sa loob, natuklasan nila ang mga gamot na para sa pagkamayabong at mga pampasigla ng ovulasyon, mga malinaw na senyales na sina Miranda at Eric ay nagsisikap na magkaroon ng anak. Ito lamang ang nagpapalala sa paranoia ni Wendy. Sa kanyang isipan, nagsisimula itong magkaroon ng katuturan. Nagsimula siyang maniwala na maaaring kinuha ng mag-asawa si Taylor dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon ng anak. Pinaghihinalaan pa niya na sadyang ginagambala ni Miranda si Paul kanina na nagbigay kay Eric ng pagkakataong dukutin si Taylor. Matapos maghanap sa loob, tumungo sila sa mga imbakan, ngunit isa sa kanila ay nakakandado. Bago pa sila makapunta pa, biglang bumalik sina Miranda at Eric na ikinagulat nila. Buti na lang at tila wala silang napansin na anumang kain na hinala. Sinusubukang manatiling mahinahon, nagmungkahi si Wendy ng isang plano. Siya ay nagmungkahi na humiram ng bangka para maghanap sa lawa at inanyayahan silang tumulong. Sumang-ayon sina Miranda at Eric nang walang pag-aalinlangan at nagayos sila na magkita sa pantalan sa susunod na umaga. Nang gabing iyon, nahirapan makatulog si Paul. Narinig niya si Lucky tumatahol at tumingin sa labas para lamang makita sina Miranda at Eric na magkatalik. Napansin ni Miranda na nanunood siya at sa halip na lumingon, ngumiti siya.
Sa sandaling iyon, ay may pumukaw sa loob ni Paul at lumingon siya pabalik kay Wendy, ngunit agad siyang tinanggihan ni Wendy, na nilulunok pa rin ang pag-aalala tungkol kay Taylor at wala sa kalagayan para sa iba pang bagay. Kinabukasan, isiniwalat ni Wendy ang kanyang tunay na intensyon. Hindi niya inanyayahan sina Miranda at Eric na tumulong dahil sa tiwala, kundi para pilitin silang aminin kung nasaan si Taylor. Gumugol sila ng ilang oras sa paghahanap sa lawa ngunit walang resulta. Pagkatapos ng halos 6 na oras dahil naubusan na ng gasolina ang bangka, nakakita sila ng isang bagay na lumulutang sa malayo. Mabilis na inakala ni Eric na isa lamang itong plastic bag at iminungkahing bumalik upang magpahinga, magpagasolina, at magpatuloy mamaya. Ngunit iginiit ni Wendy na suriin ito. Nang marating nila ito sa wakas, ito ay wala ng iba kundi plastic. Gayunpaman, lalo pang lumalakas ang hinala ni Wendy. Ang katotohanan na si Eric ay lubos na sigurado mula sa malayuan ay nakakabahala sa kanya. Nang walang pagpipigil sa kanya, inakusahan niya sila ng pagdukot kay Taylor. Kumbinsido na ang kanilang desperasyon na magkaroon ng anak ang nagtulak sa kanila na gawin ito, nagulat sina Miranda at Eric, lalo na nang mapagtanto nilang ang kanilang RV ay hinalugog ng walang pahintulot. Nagalit si Eric sa akusasyon, itinuturo na tinutulungan niya ang pulisya sa buong panahong ito. Si Miranda naman ay nagbunyag kung gaano sila nahirapan sa mga nakalipas na taon. Sa loob ng 5 taon, sinubukan nila ang lahat para magkaroon ng anak, gumastos ng pera at sinubukan ang lahat ng opsyon, ngunit nabigo lamang. Ang paglalakbay na ito ay nilayon upang tulungan silang tanggapin ang posibilidad na baka hindi na sila magkaanak. Dahil naubusan ng gasolina ang bangka, nagpasya si Eric na magsagwan pabalik sa pantalan at umalis masayang magcamping sa lalong madaling panahon. Sawang-sawa na sa inasal ni Paul at Wendy, ngunit biglang lumala ang lahat. Binunot ni Wendy ang baril na kinuha niya mula sa lalaki sa kagubatan at itinutok ito kay Eric, kumbinsido pa rin na siya at Miranda ang dumukot kay Taylor. Kahit na sinusubukan ni Miranda na unawain ang sitwasyon, ang mga akusasyon ni Wendy ay lumiit pa. Nagsimula siyang maniwala na sinasadya ni Miranda na manligaw kay Paul, posibleng para mabuntis dahil hindi siya mabigyan ni Eric ng anak. Sa wakas ay sumabog ang tensyon. Sinugod ni Eric si Wendy at pareho silang nahulog sa tubig. Sa gulo, tumalon si Paul at nakipaglaban kay Eric. Ang pag-aaway ay naging marahas at natapos siyang saksakin ni Paul ng paulit-ulit hanggang sa mamatay si Eric. Nawala si Miranda sa gitna ng kaguluhan, malamang na nabaril sa proseso. Sa puntong ito, 3 tao na ang nawalan ng buhay dahil sa sitwasyon na ito. Nagmadali sina Paul at Wendy pabalik sa pantalan, nanginginig at desperado ng makatakas paalis. Sa daan, nagkataong dumaan si Justin at napansin sila. Samantala, ipinalam ni Rick kay Baker na ang FBI ay nag-alok na tumulong sa kaso, ngunit tumanggi si Baker, kumbinsido na kaya niya itong hawakan ng mag-isa. Maya-maya, nakatayo si Baker sa tabi ng lawa, sinusubukang intindihin kung paano nawala si Taylor. Dahil nakapark ang RV ni na Miranda at Eric sa malapit, lumalaki ang kanyang hinala. Nagpasya siyang hanapin ito at nakakita ng isang pulang kwintas sa isang cabinet kasama ang ilang mga gamot para sa kapanganakan. Hindi nagtagal, dumating si Rex na may dalang karagdagang balita. Ang katawan ni Eric ay natagpuan sa lawa. Nang ipakita ni Baker ang pulang kwintas, agad nakilala ni Wendy ito bilang paborito ni Taylor. Ang pagkatuklas na iyon ay nagpapalakas sa paniniwala ni Baker na sina Miranda at Eric ay sangkot sa paglaho. Ngayon, ang focus ay lumipat sa paghahanap kay Miranda. Kasabay nito, ibinahagi ni Baker ang kanyang sariling nakaraan. Isiniwalat niya na minsan siyang nawala ng anak dahil sa pagkalulong sa droga, isang pagkawala na hanggang ngayon ay mabigat sa kanya. Kaya naman naiintindihan niya ang sakit na pinagdadaanan ni Paul at Wendy. At nangako siyang hahanapin niya si Taylor. Pagbalik sa RV, nagsimulang magpanik si Wendy. Hindi pa natagpuan ang katawan ni Miranda, na malamang ay nangangahulugang patay na rin siya. Gayunpaman, kinukumbinsi ni Paul ang kanyang sarili na ang nangyari ay hindi naman lubusang kasalanan nila. Sa kanyang isipan, ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang sarili nang umatake si Eric. Bukod pa rito, ang mag-asawa ay tinaguri ang mga sospek sa pagdukot. Nagsisimula pa ngang maniwala si Paul na sina Miranda at Eric ay maaaring may kasabwat na may hawak pa rin kay Taylor sa kung saan. Sa ibang lugar, binalaan ni Stanley si Justin na huwag magbunyag ng kahit ano sa pulisya. Ipinaalala ni Justin na inaalagaan niya ito mula noong siya ay 14 na taong gulang noong wala na siyang natitirang tao. Ngunit hindi maaaring baliwalain ni Justin ang kanyang mga pagdududa. Nagsimula siyang magtanong kung si Stanley ay maaaring kasangkot sa paglaho ni Taylor o kahit sa mga pagpatay. Nasaktan sa akusasyon, sumaway si Stanley at pinatahimik siya, pagkatapos ay binigyan siya ng isang bagay para manahimik siya. Nagpapatuloy ang paghahanap, ngunit ito ay mabagal at mahirap. Malawak ang kagubatan sa paligid ng lawa, kaya halos imposibleng masakop ang bawat lugar. Pagkatapos halos hindi kumain ng 3 araw, iminungkahi ni Paul na magpahinga muna si Wendy at kumain ng hapunan para makapag-isip sila ng mas malinaw. Ngunit hindi siya pinansin ni Wendy. Lumabas siya upang pakalmeyan ang sarili, pagkatapos ay tumungo sa tindahan. Pagdating niya roon, wala si Stanley. Naisip niyang pumasok sa isang mahigpit na pinto, ngunit nang papasok na siya sa pinto, lumitaw si Stanley mula sa loob at agad itong nilock.
Sinubukan niyang umakto ng normal, bumili si Wendy ng ilang merienda at umupo ng ilang pelikula bago umalis. Habang lumalakad siya palayo, tahimik niyang napansin kung saan itinago ni Stanley ang susi sa pintong iyon. Pagbalik sa RV, itinapon niya ang lahat ng inupahang tape, sinusubukang ibalik si Paul sa realidad. Hindi ito ang oras para mag-relax. Muli, nawalan ng kontrol si Paul, nabigo sa inasal ni Wendy at pakiramdam na ang kanyang mga pagsisikap ay binabaliwala. Nang gabing iyon, biglang dumating si Justin sa RV, at si Wendy ang sumalubong sa kanya. Lumapit siya upang ipahayag ang kanyang pag-aalala at umaasa na si Taylor ay matatagpuan sa lalong madaling panahon. Humingi rin siya ng paumanhin kung may kakaiba sa kanyang sinabi kanina, ipinaliwanag na hindi siya sanay makipag-usap sa mga tao. Ngunit ang hinala ni Wendy ay hindi nawala. Kalaunan, tahimik niyang sinundan siya sa kanyang tinitirhan, isang van na nakaparada sa malapit. Mula sa malayo, nakita niya si Justin na gumagamit ng droga. Naging malinaw na ang anumang ibinigay sa kanya ni Stanley kanina ay nilayon upang manahimik siya. Ito ay isang malungkot na katotohanan, isang nag-iisang binata na walang maasahan, na lalong nalulunod sa adiksayon. Samantala, hindi makatulog si Paul. Lumabas siya at naninigarilyo, sinusubukang pakalmayan ang kanyang mga iniisip sa katahimikan ng gabi. Ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang isipan. Sandaling pag-iisip, naisip niya na may nakikita sa tubig, ngunit napagtanto niya na isa pala itong bangungot. Isang nakakatakot na imahe ng walang buhay na katawan ni Taylor. Kinabukasan, ang lahat ay muling naging madilim. Napasigaw si Wendy sa pagkataranta matapos matagpo ang patay si Lucky. Ang sitwasyon ay lalong nakalilito at iniulat ni Paul kay Baker na ayon kay Wendy, si Justin ay kumikilos ng kainahinala noong gabi bago at nakitang gumagamit ng droga sa kanyang van. Di nagtagal, nagdala si Rick ng bagong impormasyon. Natagpuan ng forensic team ang ilang hibla ng buhok na nasabit sa singsing pangkasal ni Eric. Malamang na ang buhok ay pagmamayari ng umaatake at ngayon ay sinusuri. Kinumpirma rin niya na wala ni Eric o Miranda ang anumang kriminal na record. Dahil dito, tinawagan ni Baker si Justin para sa pagtatanong. Ang kanyang kasaysayan ay nagpapakita ng isang magulong nakaraan. Nawala ang kanyang ama noong siya ay ipinanganak at iniwan siya ng kanyang ina sa edad na 10. Ang kasaysayang iyon ay nag-iwan ng malalalim na pilat. Siya ay papasok at labas sa bilangguan dahil sa pagnanakaw at mga pagkakasalang may kaugnayan sa droga. Gayunpaman, matapos masusing obserbahan siya, hindi naniniwala si Baker na si Justin ang may pananagutan at pinakawalan niya ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Baker ng nakakagulat na balita. Si Wendy ay nagtangkang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Dahil sa labis na stress at kalungkutan, uminom siya ng maraming pampakalma. Mabuti na lang at nagawa ng mga doktor na alisan ang mga tableta sa tamang oras at siya ngayon ay nasa ilalim ng pangangalaga. Dahil nakita kung gaano sila ay nakasinghina, iminungkahi ni Baker na sina Paul at Wendy ay makipag-usap sa isang grief counselor. Sumang-ayon sila. Pagdating ng counselor, lumipat ang atensyon sa kanilang emosyonal na kalagayan. Hinihikayat silang suportahan ang isa't isa at harapin ang kanilang pinagdadaanan ng magkasama. Ipinaliwanag ng counselor ang 5 yugto ng kalungkutan, pagtanggi, galit, sisihan, depresyon, at sa wakas pagtanggap. Ang pag-asa ay maaari nila sa kalaunan ay maabot ang huling yugtong iyon at magsimulang gumaling. Kasabay nito, sinimulan ni Justin. Nabaguhin ang kanyang buhay. Sinimulan niyang bitawan ang kanyang nakaraan, kasama na ang sakit ng pagiging iniwan ng kanyang mga magulang. Determinadong magpatuloy, itinapon niya ang kanyang mga kagamitan sa droga. Pagbalik sa RV, hindi pa rin makatulog si Wendy. Ang kanyang mga iniisip ay patuloy na bumabalik kay Taylor. Pagkatapos ay naalala niya ang nakakandadong silid sa loob ng tindahan ni Stanley. Dahil sarado na ang tindahan, nagpasya siyang bumalik at mag-imbestiga. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Kumamo at casual na sinabing ibinabalik lang niya ang mga tip. Pagdating ni Wendy sa tindahan, kumatok siya sa nakakandadong pinto para siguraduhing wala si Stanley sa loob. Nang makaramdam siya ng ligtas, kinuha niya ang susi at binuksan ito. Ngunit sa halip na isang normal na kwarto, nakakita siya ng isang makitid na pasilyo na patungo sa pribadong espasyo ni Stanley. Habang lumilinglingon siya, isang bagay na mas nakababahala ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakatago sa likod ng isang aparador ay isang lihim na daanan. Sa loob ay may isa pang silid. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng soundproof padding. Ang mga istant ay puno ng mga videotape, bawat isa ay may label na may iba't ibang pangalan. Dahil sa pagiging mausisa at hindi mapakali, pinatugtog ni Wendy ang isa sa mga tip. Nakakakilabot ang kanyang natuklasan. Si Stanley ay hindi lamang isang may-ari ng campground. Isa siyang mandaragit. Ang mga tip ay nagpapakita ng mga recording na kinasasangkutan ng 12-12 ng mga bata. Bago pa siya makapag-react, bumalik si Stanley at inatake siya, na ikinawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakatali siya. Ang kanyang bibig ay may tape. Walang intensyon si Stanley na harapin ang pulisya. Plano niya na tumakbo, dala ang lahat ng mga tip. Pagbalik sa RV, nagising si Paul at napagtanto na wala na si Wendy. Tumungo siya sa tindahan na iniisip na kailangan lang niya ng kaunting asukal para sa kanyang kape. Doon, nakasalubong niya si Stanley, na malapit nang umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Stanley, ngunit iginiit ni Paul na pumasok sa loob.
Upang maiwasan ang hinala, mabilis na inabot ni Stanley ang asukal at hinimok siyang umalis. Nang makaalis na si Paul, sinimulan ni Stanley na ilabas ang pera mula sa kanyang safe, naghahandang tumakas. Ngunit hindi niya napagtanto na nagawa ni Wendy na makalaya gamit ang isang nahulog na screwdriver. Sa isang desperadong sandali, kumuha siya ng martilyo at hinampas si Stanley, na ikinamatay niya. Di nagtagal, iniulat niya ang lahat sa pulisya. Kinabukasan, nagsagawa si Baker ng isang press conference upang ipaalam sa publiko. Si Stanley, na ngayon ay patay na, ay itinuturing na pangunahing sospek sa pagkawala ni Taylor. Ang mga ebidensyang natagpuan, kabilang ang mga nakakagambalang tip, ay itinuturo sa kanya bilang isang mapanganib na mandalagit. Siya ay pinaghihinalaan din na sangkot sa pagkamatay ni Eric, ang lalaki sa kagubatan, at ang pagkawala ni Miranda. Gayunpaman, patuloy ang paghahanap kay Taylor, bagamat ang pagkakataong matagpuan siya ay lumiliit.